Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas at Atty. Claire Castro. Today, September 10, 2025. At pag-usapan natin ito mga nabulgar o mga pag-amin nitong si Engineer Henry Alcantara patungkol dito sa kanilang ugnayan ni Senator Joel. Anyway, ito naman ay galing kay Engineer Henry at muli, sabi nga natin, hindi naman na ito maikakaila ni Senator Joel kasi since 2021 ay napakita ni Engineer Henry na meron talagang usapan sila. Nag-uusap talaga sila ni Senator Joel at meron pang patungkol sa budget sa isang proyekto. Minsan nakakataka lang mga kakli kasi ito kasi mga mambabatas. Di ba? Bakit ba sila hinalal? Diba? Bakit sila hinalal? Di ba hinalal sila para gumawa ng batas? Kaya nga sila mambabatas eh. Pero bakit parang ang busy-busy nila sa mga pagpapagawa or pag-request na gawin ng isang proyekto? Parang hindi naman yung kanilang mandato. Siguro kung hindi hahayaan itong mga ganito, ka-clear, wala sigurong iisip na kumandidato pa maliban lang doon sa mga taong gusto talagang maglingkod. Minsan kasi may isip natin, kaya ba kayo nagiging politiko? Kasi meron kayo nababanaan na pwedeng pagkakitaan? I hope so. I hope not. Diba? I hope not. Sana hindi ganun. Sana tumatakbo talaga lahat para sa paglilingkod sa bayan. Diba? So, wala talaga mangyayari kapag lagi na napagkakakitaan ang pagiging politiko. Kaya nga sabi ng Pangulo natin, parang nanonormalize na. Parang nagiging ang thinking ng mga Pilipino ay ganyan talaga yan eh. Pinagkakakitaan ay normal na yan eh. Hindi ganun. Ayaw ng Pangulo na ganun. Diba? O sige, ito. Tingnan natin kung ano yung mga binunyag. Diba? Nitong si Engineer Henry Alcantara. Patungkol doon sa kanilang usapan, no? Doon sa text. Sa mga text na inilabas na hindi rin naman dininay ni Senator Joel Villanueva sa kanyang speech kahapon. Okay? So pakinggan natin. Kahapon nga ba yung speech na yun? Basta yung nagsalita siya na dinideny niya ang kanyang di umanong kahapon yun. September 9. Kasi doon lang naman nila nadinig. Sila Engineer Bryce Hernandez. So let's see, mga klira, ano-ano ba yung mga nabunyag dito sa pagtatanong sa hearing sa House of Representatives. Let's see. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, una tanong ko lang po, si District Engineer Alcantara po ay wala ngayon? Nasaan po siya? Mr. Chair? Sorry, can you repeat the question? D. Alcantara? I have questions for... Yes, okay, thank you. Mr. Alcantara is here. Siya po yung una. Well, Engineer Alcantara, kanina may mga pinakitang pictures dito. So, siguro may mga follow-up questions lang po ako. No? Well, una po, tungkol doon sa mga pictures nung text exchange or chat exchange sa pagitan ni Senator Joel at ninyo. No? Again, pictures po yun na kinuna ni Engineer Mendoza. Tama po ba? Engineer, tama po ba? D. Alcantara? Yes po. Yes. At sabi niya, inutos mo raw sa kanya, nakunan niya, kaya meron siyang pictures. Tama po? Hindi ko na po ma-recall, Your Honor. Hindi mo ma-recall. Pero galing po sa phone yun. Hindi ko na, baka po, Your Honor. Sige po. Okay po. Baka po. Hindi, makikita mo naman kung phone mo o hindi. Opo, galing po sa phone nyo. Okay. Engineer JP Mendoza, nandito po kayo? Okay. Yes, sir. Confirm ko lang uli. Ayon sa inyo, hindi raw pumaalala ni Engineer Alcantara, pero ayon sa inyo, bakit kayo may picture nun? Nung mga conversations between Senator Joel daw and Engineer Alcantara? Dahil disappearing message po yun, pag in-screenshot po, marirecord po kasi na in-screenshot. Hindi pwedeng screenshot. So, kailangan kunan. Ganun po ba? Tama po ba? Yes po. Disappearing messages. Okay. At inutos sa inyo na kunan. Tama po ba? Pinapicturan po para after mapicturan, babasahin. Pinapicturan. Okay. Sinong nagpa-picture? Si Boss Henry po. Si Boss Henry. So, una, nililinaw ko lang po yan, Mr. Chair, para malinaw na may consent yung pagkuha sa picture. Para hindi masabi na wiretapping ito or whatever. Ano? Okay, so mukhang ganun po. Okay. Ngayon, paliwanag po ni Engineer Alcantara
sabi nyo, yung context nun ay may CA hearing, tama po ba? At nakasalang si Sec Bunoan at si Senator, sabi nyo, si Senator Joel ay humihingi ng multipurpose buildings. Ang tanda ko po ay nagpapalo lang po siya sa akin na papalo po yung request kay SEC na multipurpose building po, barangay hall. Ilan po ang For additional. hindi ko po masabi ko additional, Your Honor, kasi po papalo lang daw po yung request lang po. Ilan po, Your Honor. Okay. Nagre-request po siya ng mga multipurpose building kay Secretary at the time. Yun po yung sinabi nyo kanina. Yun po yung nabasa ko po sa ilalabas po nila, Your Honor. Okay. Hindi, kinukote kita. Yun ang paliwanag mo. No? Okay. At tama ba, pinarating mo kay Sec Bunoan? So mga ka-clear, yung na-discuss natin kahapon na text, di umano, ni Senator Joel dito kay Engineer Henry Alcantara, na parang nakakalimutan na siya ng DPWH SEC, pinapaalala pa niya kung ano ang kanyang posisyon. Siya daw ay majority floor leader, hindi lang siya isang congressman, hindi lang siya isang miyembro na CA. Kumaga, may pineflex doon sa text Doon sa text, may pineflex si Senator Joel. At hindi ito dininay ni Engineer Henry Alcantara. So in other words, mga ka-clear, dito napatunayan na talagang textmates sila. At instead of going straight, no, or talking directly to Secretary Bunoan, may tulay pa. Yan si Engineer Henry Alcantara. So, lumalabas, doon sa ganung gawi, mga kakli, mas lumalabas na mas kampante si Senator Joel na makipag-deal or makipag-usap dito kay Engineer Henry Alcantara rather than going directly or talking directly to the DPWH Secretary Manny Bunoan. So anong meron? Di ba? Yun yung pag-itatakahan mo, di ba? Senator ka. Kung talaga may request ka at wala namang problema sa iyong request, ba't hindi ka na dumetso kay Secretary Bunoan? Bakit kay DE pa? Di ba? Ba't kay DE pa? Di ba? So medyo nakakapagtaka yun. At saka sabi nga natin, ito nga di ba? Hindi ba dapat mas busy kayo mag-isip ng anong gagawing batas, ano ikakabuti ng taong bayan sa pamagitan ng mga bagong batas na inyong ipopropose. Pero bakit parang busy, kakakulit sa pagpapagawa ng infrastruktura? Anong meron dyan? Di ba pwedeng hayaan na lang yan mismo sa DPWH o sa lokal na pamahalaan para malaman nila anong problema sa kanilang lugar? So, ba't ang kikialam kasi mga mambabata sa ganitong klase mga transaksyon? Pero, maski na naman si Senator Jinggoy, inamin naman niya na pinapaubayan niya na lahat yan, yung mga request ng mayor, ng governor, sa kanya mga staff. So, nakikialam pa rin sila. So, di ba? Bakit nga ba? Anong meron, di ba? Tuloy tayo. Opo, sinabi ko lang po na papalo lang po si Sen ng mga request niya po. Ilan po? Okay, so una, kinukumpirma niyo po na yung Sen Joel na nandun ay si Senator Joel Villanueva. I think so. Yes or no na lang po? Yes po, Your Honor. Yes. So kausap nyo, ka-text nyo with disappearing message si Senator Joel Villanueva. Tapos pangalawa, kinukumpirma nyo rin na si Senator Joel ay nagpapadaan ng mga follow-up sa inyo. Tama po? Nakikisuyo lang po na papalo po. Nakikisuyo po. At kayo naman, pinaparating nyo kay Sec. Yes po. Tama po. Pwede ba mapaliwanag lang, bakit kailangan pang idaan ni Senator Joel sa inyo, District Engineer, ang kanyang request kay Sec? Sabi nga dun sa text, abay, majority leader daw siya, di ba? Hindi lang at CA member, hindi lang daw ordinaryong senator. So natataka lang ako, bakit po kailangan idaan pa? Mga clear, wait lang, pakita ko ulit, remind ko kayo kung ano yung text kasi para meron kayo baka natandaan nyo or bago kayo dito, hindi nyo napansin or hindi nyo na matandaan kung ano yung text. Ito yung text, mga clear. Ito galing kay Senator Joel, going to District Engineer. At the time, District Engineer Henry Alcantara ng Bulacan. Okay? Na dating nagtrabaho sa Manila. Okay? Kung magkatao to dati ni dating Pangulong Joseph Estrada.
Taga Bulacan to. At the time, Bulacan siya assigned as district engineer. At, ito yung sinabi natin kahapon, kagabi, ito rin, dito rin, sa Bulacan, nakikipag-usap itong si Senator Jinggoy. According doon sa di umanong report. At sinabi nga niya, pinababayaan niya na ito sa kanyang mga staff, so walang alam. Pero lumalabas na parang yung mga di umanong programa o proyekto na sinususugan ng staff ni Senator Jinggoy, Bulacan din. Pero yung dalawang involved dito sa Bulacan, itong si Alcantara at saka si Bernardo, engineer, pareho dating tao ng tatay ni Senator Jinggoy Estrada na si former President Joseph Estrada nung mayor pa sa Manila. Okay? So, tuloy tayo. Ito yung text, mga kaklira. O, yan. Itong text niya. For his CA budget this coming year, etc., he committed sa akin. So, referring to DPWH Secretary, he committed sa akin pinakamababang commitment ng DPWH SEC. So, may commitment sa kanya si SEC. Diba? So, ano yung commitment na yon? O, sige na. Anong commitment na yan? Project? O, sige na, project. Ba't kinukulit? Ano nga meron, di ba? Sige na, para sa taong bayan. Pero, minsan mag-iisip ka nga Kaya pwede mo naman, SEC, yung multi-purpose building para sa mga kababayan ko, baka naman pwedeng unahin. Pero, hindi ba pwedeng sa lokal na nga lang ito manggaling? Bakit parang may say pa yung mga senador sa ganito mga klaseng proyekto? Natanggal na nga yung pork barrel, ginawa naman ganito. Diba? O, sige, ito pa, may mga text pa. Ito, hindi dinideny, O, yan, sabi ni Engineer Alcantara, yan ang sabi. Pag-usapan po namin, or siguro namin bukas, boss, po. So, I can relate to say, pag-usapan po, siguro natin to bukas, boss po. Para ma-relate to SEC po. So, hindi pa alam ni SEC. Relay pa lang niya. O, ito pa. Tapos, meron dito, putol. Yes, boss. See you po. Bukas po. 6 p.m. sa JIL. So, talaga nakikipag-usap siya. Ganun talaga ang usapan nila. Pupunta pa sa JIL. Di ba? So, leader tayo, Hindi kong or just one CA member. Yes, bo, I will. May atraso DPWH sa akin. So, if he treats me na isa lang issue, he is not respecting me. Bakit? Ano yun? Ano yung hindi pagrespeto sa'yo? Diba? Diba, kung nakikiusap ka, wala naman, babudgetan yan. Siyempre, dapat inuuna yung dapat unahin, diba? So, nauuna pa talaga yung multipurpose building kaysa sa mga flood control projects. So, di ba? Medyo natataka, nakakataka talaga to. So, yan, pinakita ko na yung mga text. Ito yung hindi na maitanggi ni ni Engineer Henry. Inamin niya na text yan. Magka-text talaga sila. Okay, tuloy. Pa sa inyo, para iparating kay SEC. Hindi ko po alam yung dahilan niya. Okay. Di ba? Hindi alam yung dahilan. Pero parang ikaw yung nagiging tulay. Anong meron? Yun nga, nangyayari dyan, di ba, sa inyo yung maraming pera. Inamin nyo rin, marami talagang pera dumarating sa inyo mula sa kontraktor. Actually, isang bayan lang po kasi kami. Nagsabi lang po siya sa akin na baka pwede, papalo kay SEC yung kanyang mga request. Ilan po? Okay. So, yan lang po ba ang pagkakataon na nagdadaan siya ng mga follow-up at request sa inyo? Yung ilan pong time na yun sa mga multipurpose building po. Kaisa-isang pagkakataon lang din nangyari yan, Under oath po kayo? Yes, I think Yes. The following year, ang sabi niya lang po sa akin ay magre-request uli siya pero wala na po kami naging usapan. Wala. Mga kaklira, hindi totoo to na ito lang. Dahil noong 2021, sinabi nga natin, di ba kinukulit din siya ni Secretary, ni Senator Joel tungkol doon sa view deck? At tinanong pa siya, DE, may kulang pa ba? Magkano pa ba ang kailangang pondo? Di ba? Sa video pinakita natin. So, hindi lang ito. Hindi lang itong multipurpose building na to. Yung view deck, pinagawa pa rin niya at kinulit-kulit ka. Di ba? Ano po? Kasi po, kanina, sabi ni ADE Bryce na meron pong dinownload na 600 million pesos worth of flood control projects. According to ADE Bryce Hernandez, ay
Kay Sec Joel daw yon. Tama po ba? Inisa-isa pa kanina yung mga proyekto. Hindi ko po alam, Your Honor, kasi po, Hindi nyo na alam. sabi ko nga po, lumalabas na po sa GAA, wala po kaming knowledge doon kung saan po. Wala. Pero sa district mo yon. Yes, Your Honor, lumalabas Siyempre, po. lahat ng proyekto alam mo. Your Honor. Tama, okay. At yung mga proyekto niya, alam din kaya ni Sec Bunuan ito? Hindi ko po alam dahil Hindi mo na alam. according to Secretary and even Yusek Cabral, na wala po kaming knowledge about the GAA po. Ano ba naman itong sagot na to? Ang tinatanong na naman, yung kung 600 million ba yung nakalaan para kay Secretary o nagbaba ng 600 million para sa project ni Senator Joel? Hindi mo ba alam yun? Yung pag-confirm nga sa 51 billion ni Pulong, alam ng DPWH eh. Ikaw na district engineer, hindi mo talaga alam? As in, wala ka nang kaalam-alam? Diba? Ang daming pang, nagsasalita siya, pero marami pa siyang itinatago. Mahalata mo, Maclip. Kasi bilang district engineer, para namang, hindi ko masasabing negligent ito. Hindi naman ito isang kabobohan din. Alam mo, ang isang tao parang nagiging ob-ob pagka may tinatago eh. Nakakalimutan yung mga ibang facts or pilit na sinasantabi. Parang di pag-usapan. Tuloy. At dun sa text kanina, mayroon pa pagbanggit. Makita tayo bukas ba yon 6 p.m. sa JIL. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Pwedeng pakipaliwanag po yung bahagi na yon ng text. Sabi niya po sa akin na kung pwede makita po kami sa JIL. Meron, I think, at the time, Saan po yung ano po yung JIL at saan po yun? sa, makikita? sa Bukawi po. Sa Bukawi. Ano yung JIL na yun? Ano yun? Timbahan ba yun? Ano yun? Actually, yung po yung school po nila, tapos School. may residence po yata St. Joel doon. So, just for the record, ang ibig po sabihin ng JIL ay Yes, Lord. Jesus is Lord. So sa school po yun. I think po, yes. Sa Bukawi. Okay. So malinaw po yun. Meron kayong ganung relasyon. Mas sabi niyo bang malapit ang relasyon niyo kay Senator Joel? Hindi po, Your Honor, kasi po, kung matatandaan niyo po, I think 2023 during budget hearing, parang nga po nagko-complain siya sa distrito namin. Mga ganun lang po. Pero we're not that close po. Hindi po siya personal na kaibigan. Pakilala nga sa'yo, my district engineer. Nabi ko nga ito. Saan nila makaklira? May video siya pinakilala niya to As my district engineer. Saka, yan natin meron ba dito yan? So, nakakli, di ba? Kung hindi kayo close, paano kang kukulit-kulitin? Paano kang kukulit-kulitin? Meron kayong relasyon na siyempre hindi na natin malalaman kung gaano ba. Ulitin na nga lang natin mga clear. Meron kasi in-introduce. Teka, hanapin ko. Hanapin natin. Ito ulit yun mga clear. Pero, okay, wait lang. Pakita ko lang. Ulit. Sa mga bago dito. Kasi ito lagi ko. Pinakita ko naman ito kagabi sa inyo. Tama. Ayan. Oops. Ito. Sabay. Flood control project. Ayan, wait Sabi ni Senator JV, hihilingin niya sa Senate Blue Ribbon Committee In my Saan na yan? Agenda sa gitna ng scandal. Wait lang mga clear. Nasa na yon? Video na yan. Hanap ko tuloy. Yung pinakilala, sabi niya, kinukulit ako. Kinukulit. Ito. Sa gitna ng flood control scandal, isa na po tayo ngayon. tulay at maitayo ang view deck sa tabi nito. View deck ibig sabihin hindi lang yung multipurpose building. Ano request? Pati view deck 2021. So, mukhang marami na nahiling si Senator Joel dito. Pag po kinakausap ako ni Sen, ano ba yun, magkano pa kulang natin dyan? Kasi talaga po kinukulit siya. Anyway, eto na po tayo ngayon. Isang matatag na proyekto na inilaan ng ating buting senador at ang kanyang pamilya.
Sa report ng Philippine News Agency, kabuuan 68.84 million pesos ang nilaang budget para sa nasabing proyekto na sinimulan noong 2019. Ayon kay Alcantara, ang Top Notch Construction ang gumawa ng proyekto. Isa ang top notch sa 15 kontratista na di ba? Paano masasabi ngayon na walang kinalaman ng mga senador? Wala siyang alam ng mga senador na konektado or may transaksyon dito sa 15 contractors. Yung kinukulit mo pala na view deck, top notch ang gumawa. Nakasama sa top 15. pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos na nakakuha umano ng pinakamalaking budget sa flood control projects. Una nang dumistansya si Villanueva sa issue ng maanumalyang flood control projects na nadiskubre sa Bulacan. Naglabi po ba ako sa inyo ng kahit na ano o kahit isang flood control project, contractor, etc. in my public service career? Meron po ba na nilapit? Meron po ba na nagsabi ako sa inyo ito dapat ang gawin at ako'y eksperto? Pwede niyo po bang sabihin lang just for the record? Well, for the record, Your Honor, I don't recall anything that came from you to propose any flood control project. Nako, paano? Hindi. Sabi niya meron ba ako na pinropose anumang flood control project sa mga kontraktor o anumang infrastructure? Paano yung text? Hindi dininay. Hindi dininay ni Engineer Alcantara. At gusto pa ni Senator Joel na makarating ito kay Secretary Bonoan. Paano yun, Senator Joel? Binisto ka na ni engineer na kinukulit mo na tag-usap pa kayo sa JIL patungkol doon sa multi-purpose building na gusto mo. At meron nga doon atraso tong DPWH. So paano masasabing hindi ka nakipag-transact? Ako. Paano yan? Tingnan natin. Yan di ba? Conflict na mga Chris. Nagko-conflict na yung mga sinasabi. Sabi ni Senator JV, hihilingin niya sa Senate Blue Ribbon Committee na masabpina para sa susunod na paglinig ang mga naging opisyal ng Bulacan 1st District Office ng DPWH. Yan. Lumabas tuloy. Okay? So, balik tayo mga clear sa mga revelations ni engineer. Not that close, pero ikaw pa ang kinokontak niya para mag-follow up kay Sec Bonoan. Hindi naman po. Hindi naman po. Yun lang po, sir. Sige, hanggang doon na po muna. Ngayon. So mga clear, it means hindi nagsasabi dito sinasabi ni engineer hindi totoo na walang naging transaksyon si Secretary or rather si Senator Joel sa DPWH. Sa panahon ngayon. Sa panahon ni Secretary Manny Bonoan. Inamin So, bakit ang lakas ng loob ni Senator Joel na tanungin si Manny Bonoan, si Secretary Manny Bonoan, kung meron ba siyang inilabi? Meron daw Meron daw sabi ni DE, Engineer Henry Alcantara. Meron. So, sino na ngayon yung nagsasabi ng totoo? Senator Joel. Ngayon, yun naman po tungkol sa picture. Kanina may pinakitang picture, yung malaking tumpok ng pera. Meron pa isa doon sa district office daw, sabi ni ADE Bryce. Tama po ba sa district office niyo yun? Hindi ko po iba't ibang tumpok ng pera. Hindi ko po ma-recognize, sir. Hindi nyo ma-recognize. Sarili nyong opisina, hindi mo ma-recognize. Hindi ko ma-recognize, Your Honor. Sige, hanggang doon na muna. Yung isa namang picture, isang malaking tumpok nasa billiard. Mga kapag sinabi mong hindi ko ma-recognize, hindi naman yung sasabing hindi yan totoo. Kasi, alam mo mga kaklear, kung totoo, pag-analyze natin, kung totoong walang ganong klaseng eksena na may pera, na tumpok ng pera, outright sasabihin niyang, wala po. Hindi po yan totoo. Never po ako nagkaroon ng ganyang pera sa harapan ng aking lamesa o sa billiards, ano yung tawag yun? Table. Billiard table. Wala. Pwede niya masabing, hindi totoo yung picture Ang sabi lang niya, hindi niya matandaan. Diba? Para bang pera yan. Alam mo sa sarili mo. Kung meron ganun karaming tumpok ng pera na ikaw natatanggap o nakikita man lang mga clear. On top of a billiard table, sabi niyo sa bahay daw yon, tama ba? Hindi po sa bahay ko, I think wala. Hindi sa bahay mo, sabi mo sa bahay. Hindi opisina yon, bahay. Hindi po ako ang nagsabi, Your Honor. Ikaw po ang nagsabi.
Sinabi nyo kanina, yung pera na yan, yung nasa bahay, ayun po to, sinabi nyo lang kanina, yung nasa bahay, I think po na yan po ay pera ng kontraktor po na nakolekta gamit ang ibang lisensya. Yung po Lang po pagkakatanda po. dinala at nagkatuwaan po, napicturan po yan. Ayun pala, umami naman pala mga ka-clear. So, ibig sabihin, diba? Ibig sabihin, dumadaan talaga sa kanila yung pera. So, bakit kailangan dumaan yung ibang mga politiko sa kanya? Bakit hindi didiretso agad kung may request sa secretary mismo? Bakit idadaan pa kay DE? Is it because nasa kanya yung cash? Diba? Nasa kanya lang yung cash. Oh. Yes, Your Honor. It's not for the proponent, Your Honor. Wala pong ganun, Your Honor. Oh, Proponent. Yes. Okay, hindi para sa proponent, pero ang ibig sabihin dito, sa iyo pa rin dumadaan ang pera. Pero yun yung sinabi nyo kanina. Dinanggit ko po na yung po yung pera ng kontraktor na dinala po ng may-ari ng license. Oh, di ba? Sa kanila binibigay yung pera eh. Bakit? Bakit magbibigay ang kontraktor ng pera? Di ba? Bakit magbibigay ang kontraktor ng pera sa district engineer? Okay. Pwede po bang ipaliwanag nyo? Medyo nalilito ako. No? Dahil, una, ino-confirm nyo yung picture, ino-confirm nyo na alam nyo yun, ino-confirm nyo na nandun kayo, di ba? At ang sinasabi nyo ay may tumpok na pera yung kontraktor na nagpagamit ng lisensya. Pakipaliwanag po. Di po. Ang tanda po dyan, may mga kaibigan po na nakikigamit po ng lisensya ng ibang kontraktor. Okay. Kataon po na yun po ay sabay-sabay na kolekta. Maraming, sa 2-3 magkakaibigan po. Dinala lang po doon. Ako po yung huli nang dumating doon. Nakita ko nga po na pinipicturean po ng mga kaibigan po. Yun lang po. Mga kaibigan po. Okay. Okay, so ano po yung, bakit po may pera yung nagpapagamit ng lisensya? Paki-explain. Hindi ko maintindihan yan. Yun po ay halimbawa po, natapos na po nung tao, yung project po. Yung pong koleksyon ay dadaan po sa may-ari ng lisensya. Okay. Tapos ibibigay niya na po doon sa mismong gumawa po. Okay. So in other words, yung may lisensya, yun ang yun yung nanalo sa bidding. Yes para po. sa proyekto, Opo. sa public works contract. Tama Yes po. po, Your Honor. Ang nanalo sa bidding, kayo nag-award sa kanya. DPWH. Yes po, DPWH. Tama po. Hindi necessarily ikaw mismo. DPWH nag-award dun sa nanalo. Pero yung nanalo, nagpapagamit lang ng lisensya. Tama po. Pwede pong, meron pong gano'n, meron naman pong, ika nga po, nag-uusap na lang po sila. Pwede pong subcon, pwedeng ano. Pwedeng subcon, okay. Pwede pong So ganun. sabi mo, ito nagpagamit ng lisensya. Kaya Yes po. ngayon, ito na yung pera Opo. na inigay sa kanya. Paano po yun? Sige, paki-explain. Paano siya nagkaroon ng ganung karaming pera? Sino Hindi po- nagbigay sa kanya ng pera? Hindi ko na po ma-recall kung sino ang contractor, Your Honor. Kasi po, Sige, hindi sino. Basta yung Opo. pamamaraan na lang. halimbawa po, nagawa na po yung project, yung may lisensya po, nakakolekta na, Okay. ibibigay niya na po doon sa mismong gumawa. Okay. So, kung may lisensya na nagpagamit, siya ang babayaran ng DPWH. Yes po. Tapos, syempre, kaya may pera. Diba? Yung pera na yan, ipamamahagi dun sa mga aktual na gumawa. Tama Yes po? po, Your Honor. Yun. Okay. Ngayon, legal po ba yan? Hindi ko po Naku, hindi mo alam Hindi ko kung po matandaan, legal o to be hindi. honest po. Ha? Legal, district engineer ka, legal ba yun according to our procurement laws? Nagpapagamit ng lisensya? Sinasabi nila, ganyan daw ang modus din ng Iskaya, no? Sila naman po yung nag-uusap, Your Honor. Hindi naman po. Sila naman. Okay. Hindi po legal yun. Okay. Hindi nyo ba alam yun? Yes, Your Honor. Alam nyo o hindi? Hindi ko po alam yung usapan nila. Hindi, alam nyo ba kung legal o hindi yung papagamit ng lisensya ng Alam iba? ko po, illegal. Okay, bakit po? Yun, di ba? Mga clear. Okay lang halimbawa, alam natin illegal. Dapat hindi niya pinapayagan. Di ba? Hindi mo dapat pinapayagan. Di ba? Kaya tuloy sa mga district engineer, mukhang nakikipag-usap yung mga politiko. Di ba? Unang-una, illegal na yan. Pero bakit dadali ang pera at gagawin pang tuloy ang DE? Ano, di ba? Again, anong meron? Anong meron? Ba? Bakit sa inyo dadaan? Bakit tumpok-tumpok yung pera sa inyo? Lagi bang cash dapat ang bigayan? Di ba kung legal, mas okay kung manager's check. Cash kasi para walang paper trail. Di ba? Para kung magpapamigay man sa mga proponent, sa mga politiko, walang paper trail. The problem is, ang paper trail dito, mga text na hindi na iwasan. Diba? Yun. Kaya ba't sa inyo dadaan?
at si Senator Joel, sa iyo pa dumadaan. Kung talagang, hindi ko sasabing illegal yung kanyang, proyekto ha. Pero nakakipag-isip ka tuloy bakit nga pa sa iyo dadaan? Samantalang hindi man lang niya itanong sa'yo anong nangyari sa flood control projects o bakit lagi bumabaha sa Bulacan? Ba't hindi magawa ng paraan? Ikaw pa naman yung district engineer. Alam mo, lumalabas dito ito si district engineer, parang walang kaalam-alam. Hayaan lang niya yung pera na nandiyan dyan, dumating, babaksak sa table. And that's it. Wag siya pakialam kung tapos ang proyekto, may ganawang proyekto, basta nandiyan yung pera. Oh. Di ba? At bakit malakas ang loob niya? At ilang taon niya itong ginagawa? Definitely, hindi lang sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Maski na yung mga diskaya. Hindi sa 3 taon makukuha niyo yung ganyang karangyang buhay. Noon pa yan. Saan kayo na mayagpag? Kung nagpapagamit ng lisensya, kailangan may ganun. Hindi ko po alam doon sa may-ari. Maaari po yung sinasabi po, unlike kahapon po ni Miss Sally, thereafter po kung magamit, meron pong royalty yung tinatawag. Okay, hindi po ba kaya nagpapagamit dahil yung mga aktwal na gagawa ay hindi qualified? Tama po ba? Possible po. Possible po. Bakit ikaw po yung taga DPWH parang lumalabas? Mas marami pa akong alam sa'yo eh. Hindi na ako makapaniwala nito ha. O, diba? Yun Ang dami niya kasing tinatago. May mga binulugar siya na hindi na maitatago talaga dahil huling-huli na. Pero may pilit pa rin siyang pinagtatakpan. Pero gano'n. Ngayon, legal po to. No? Bawal yan. Kasi ibig sabihin, posibleng nagpapahiram ng lisensya. Ano nyo na lang yung kamay niya ni Alcantara. I-observe niyo po kung paano niya kutkutin yung kanya mga daliri. So yung nanalo sa bidding, inawardan nyo ng contract, license, qualified. Pero yung gagawa, hindi dumaan sa qualification. Tama po ba? Tingin ko po yun. Tingin niyo po. O diba? Dapat mali yun. Kasi ang gagawa dyan, hindi siya qualified Kaya nga may bidding yan. Para ang mananalo dyan, yun yung gagawa. Diba? Or at least kung subcontract man yan, may mga subcontractor na tatawagin. At least, yung tao na yon dapat, niya pa rin. Liability niya pa rin yun. Kumbaga may responsibility siya dun. Para tama yung trabaho sa gobyerno. Tama. Kaya nga sinasabi nating illegal. Ngayon, ang punto po, nandun kayo, alam nyo kung ano nangyayari, nandyan na ang pera na ipamamahagi, ano po ginawa nyo? Sabi nyo, katuwaan lang, pinicturan. Yun po ang pagkakatanda ko. Yun po ang Tapos sabi mo, mga kaibigan, o dinadinay mo yun. Sinabi mo kanina, kaibigan mo. Okay. Okay. Thank you po dun sa mga tanong na yun. Okay. Dahil kaibigan nyo, ibig sabihin, yung pera na yan sa bahay. Malamang, bahay yan nung kontraktor na nagpagamit ng lisensya. Tama po. Kaya nasa kanya ang pera. Tama? Tingin ko po, hindi po bahay ng kontraktor na nagpagamit. Hindi po. Bahay nino? Bahay po nung nakigamit po ng lisensya. Tingin ko po. Doon po dinala. Doon dinala. So ngayon, natatandaan niya na. Di ba? Sabi niya kanina, hindi niya matandaan. Basta bahay. Okay. Tapos kaibigan niyo yun. Kakilala po. Kilala. O, pwede. Di ba? Kakilala. Talagang sila nag-uusap. Pangalanan niyo? Actually po, magkakatanda. Hindi ko po matanda kung sino-sino po yun. Hindi na matandaan. Okay. Opo. Hindi na matandaan. Kaibigan mo hindi mo matandaan. Marami pong mga nangongontrata po doon. Sila po. Hindi man niya matatandaan kung kaninong bahay yan. Nag-uusap, Your Honor. So hindi ko na po pinakikialaman po yung kanilang transaction, Your Honor. Okay. So, Chair, yes po. Jermaine, Mr. Chair, may I interject? Just that's germane to the line of questioning of Congressman Tino. If I may be allowed. Yes. Tanungin ko lang po yung may mga contractors dito, no? Kasi the payment, which by the way, ang alam ko is that hindi dadaan sa DPWH district engineer yan. Dumadaan po yan doon sa account nung contractor. Okay. Ang tanong, bakit nasa kanya? Yun na. Di ba? Yun yung tanong natin kanina. No? Bakit nga sa'yo dumadaan? Bakit para ka nagiging tulay? Ang magdi-deliver doon sa contractor. In fact, the process of payment is that the payment directly downloaded to the contractor's account, which is Land Bank of the Philippines. Ano ba yan? In cash nyo? Kayo mismo naging cash? Hindi po ako, Your Honor. That's what I guess Congressman Tino is asking. Bakit nandoon in the first place? I think yung owner po ng license po ang nag-withdraw niyan. Sila po ang nag-usap na yung bayad po nila ay dadalhin po. Yun po ang... di ba? Binabayaran ng DPWH yung nanalo sa bidding na kontraktor. I-encash ni kontraktor, dadalhin sa DE at doon na maghahatian.
Kaya ang connect, ang contact, si DE. Diba, Senator Joel Villanueva? Pagkakatanda ko, Your Honor. Okay. So, Mr. Chair, una, malinaw na po, galing sa sariling dibdib po ni District Engineer Alcantara na nangyayari talaga yung sinasabing pagpapahiram ng lisensya. So, nag-award sila ng mga proyekto sa mga licensed and qualified, pero alam din ni District Engineer na pinapahiram yon at pina-farm out, pina-subcontract sa mga contractor na maaaring hindi na qualified. Kaya nga, humihiram ng lisensya eh. Okay. So, ganito makaka-clear, no? Unang-una, ano ang gagawing excuse ni Senator Joel Villanueva doon sa text niya? Kasi inadmit na ito ni DE Henry Alcantara. Na umamin din na sa kanila dumadaan yung pera na nanggagaling mula sa contractor na binayaran ng DPWH. Ini-encash at dumadaan sa kanila. At ibabayad kung kani-kanino na ito. Hindi niya sinasabing sa proponent, pero paano niya masasabing wala talaga sa proponent? Eh, nandiyan yung cash eh. Diba? So, bakit yung mga politiko, katulad ni Senator Joel, nangungulit sa DE para sa proyekto? At ang lumalabas, sabi nga natin, si Senator Joel pa ang nangungulit si DE at tinatanong kung magkano pa ang kulang na budget. So, ba't nakikialam ang mga mambabatas sa budget patungkol sa infrastructure? Ano ang meron? O yun na siguro, dapat yun naman i-deny ni Senator Joel Villanueva. Itong mga transaksyon niya kay Henry Alcantara. Na una ay dininay niya na nung tinanong niya si Secretary Bonoan kung meron ba, naglabi ba siya, nakipag-transact ba siya patungkol sa flood control projects, sa infrastructure. Meron eh. Inamin eh. Ni DE Henry Alcantara. So, paano na yun? Sino ba talaga ngayon ang nagsasabi ng totoo? Pero well, at least alam natin, si D. Alcantara, hindi na kaya magkaila ng ibang mga transaksyon, limitaw na, pero meron pa rin siyang, the way I see it, may pinagtatakpan pa rin siya. O, dyan muna po tayo mga ka-clear, ha? Meron pa po tayo mamaya. Ha? Punta tayo sa susunod nating live stream. See you in a while, mga clear. Bye!